Unahang maisog rally at binanatan ni former President ang ating Pangulo Bongbong nung 29 January kick-off rally ng Bagong Pilipinas. Pero January 22, nagkaroon ng rally sa Cebu kung saan ang daming-daming tao, mga kababayan. Oh, ang daming-daming tao. At doon din binanatan pa rin ni PRRD si BBM. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. At ito, mga kababayan, pag-usapan natin ito kasi ngayong araw lang naglabas si Imee Marcos, mga kababayan, ng kanyang initial findings. At ito, papakita natin yung timeline, mga kababayan. I-analyze natin yung timeline lang muna. Okay? Yung pinipresenta ni Imee Marcos dito sa kanyang findings. Kasi nagpresenta, una-unang presenta niya yung timeline ng mga pangyayari, mga kababayan. At dito lumalabas, klarong-klaro, ang linaw-linaw, mga kababayan, kung ano ang nangyari kay PRRD dito. Okay? So, well, ito. Bago tayo magbigay ng ating kuro-kuro dyan, mga kababayan, ito, pakinggan muna natin si Imee Marcos, mga kababayan. Take note nyo lang yung mga important dates. Again, kasi nga timeline ito. Take note nyo lang yung mga important dates na sasabihin niya at sasummarize natin, then doon natin i-analyze, mga kababayan. Okay? Kasi, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi may challenge dito na ibinigay para kay Imee Marcos, mga kababayan. Kasi halatang halata naman na, of course, namamangka ito ng dalawang ilog, mga kababayan. Kaya may challenge siya dito na kung hindi niya ito magawa, mga kababayan, ako, mukhang katapusan na niyang kanyang karir. Bilang isang politiko, of course, mga kababayan. Kasi hindi niya maalis-alis sa pangalan niya yung Marcos, mga kababayan. Umalis nga siya sa alyansa. Pero hindi siya umalis bilang Marcos. Unless kung sasabihin niya, kinabukasan, nagpapalit na siya ng pangalan. Umalis na ako sa pagiging Marcos. Kahit ganun pa man, mga kababayan, hindi pa rin maalis-alis na magkapatid sila ng presidente. At ito, paki-like and share ng videos natin, mga kababayan, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Ito, pakinggan natin. Again, timeline ito, ha, timeline. Timeline lang muna tayo, mga kababayan. Okay, pakinggan natin. para magbigay ng liwanag at maklaro yung ibang bagay-bagay, nais kong magbigay ng dalawang dokumento ngayon. Yung unang-una, yung timeline pa lamang. So, umpisahan na lang natin yung timeline. Mabilis lang to sana, pero mahaba-haba kasi nag-uumpisa to sa March 2019 nung nag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute. Tapos, yung prosecutor requested authorization. 2023, ang ICC nag-umpisa na naman ang investigasyon sa drug war. And then the Appeals Chamber, July 5 ng 2023, ipinagtatanggol ni VP Sara. Bakit? Teka lang, bakit naglalag itong natin, mga kababayan? Humihina yung internet natin. Double check ko lang, mga kababayan, ha. Sige, try na. Yung confidential fund ng DepEd at ng OVP. Yung ICC Chamber delivered its judgment 18 July 2023. Pero inulit na naman ni Presidente Bongbong 24 November ng 2023 na simple lang ang isyung yan. Hindi naman siguro tama na ang tagalabas ang mag-iimbestiga dito sa atin. So yun ang nangyari,
Tapos gusto natin maintindihan yung konteksto ng mga pangyayari. At nung 15 December 2023, andyan na yung sulat kay VP Sara na the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of our withdrawal is very much in question, and I am certain that you and all of my cabinet will echo my views. Sabi rin niya, for the 100th time, I do not recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Noong 28 January 2024, kauna-unahang maisog rally at binanatan ni former President ang ating Pangulo Bongbong. Noong 29 January, kick-off rally ng Bagong Pilipinas, pero kasabay din ang candlelight prayer rally ni Presidente Duterte. 30 January 2024, eto na yung unang hearing ko sa PI, People's Initiative, February 2 sa Davao, 13 dito na naman February sa Senado. And 20 February, si Pangulo ay nagsabi, I don't approve or deny it, but you know, the ICC haven't done anything illegal. Ito yung tinutukoy ni Secretary Boying na pagbabago. Once they do, we will do something about it, but we are an open country. Tandaan nyo yung date niyan mga kababayan ha. Anong date yan? 13 dito na naman February sa Senado. And 20 February February 20. 2024 yan mga kababayan. Kung saan parang nag-iba na ng timpla yung stance nila dito patungkol dyan sa ICC mga kababayan. Later, balikan natin yan ha. Kasi importante yung dates bago yan. Kung ano talagang mga nangyari. Okay, patuloy lang muna natin. Si Pangulo ay nagsabi, I don't approve or deny it, but you know, the ICC haven't done anything illegal. Yeah, ito yung tinutukoy ni Secretary Boying na pagbabago. Once they do, we will do something about it, but we are an open country. 19-2024 June, VP resigns as DepEd Secretary. 20 July, maisog, rally liwasan. 16 August, first Quadcom in Bacolor, Pampanga. 22 September 2024, VP Sara says, hindi naman kasi kami talaga nag-uusap. Hindi kami magkaibigan unang-una. Ayun na. And then 12 October 2024, sabi ni PBBM, I don't know anymore. I'm a little dismayed to hear she doesn't think we are friends. 11 November 2024, nag-attend si former President Duterte ng 11th Quadcom hearing. 13 November 2024, E.S. Bersamin said local authorities would consider cooperating with the Interpol if the ICC seeks the intervention of the International Anti-Crime Body. 14 November 2024, nung nakaraang taon, ang sabi ng ating Pangulo, if that's the wish of Duterte, we will not block the ICC. We will not just cooperate. 28 November, first bicameral conference tungkol sa 2025 GAA, and the 2nd of December 2024, first formal impeachment case against VP Sara. 11 December, second bicam. 18 December, ang privilege speech ko at sumunod yung mga kaso. And 19 December, third impeachment complaint. 13 January 2025, itong taon na ito, INC Peace Rally in Manila. And 24 January, itong taon na to, Secretary of Justice Remulla said, the Marcos administration will sit down with the ICC and discuss certain areas of cooperation in the latter's investigation. He also said, cooperation with an international tribunal is permissible, noting that ICC representatives have already been going in and out of the country without us raising anything. So may admission po ron, and 28 January 2025,
may mga declare the 2025 national budget unconstitutional. Nung 5 February nitong taong to, impeachment of VP Sara was approved in the House of Representatives. 10 February, the ICC prosecutor applied for an arrest warrant against former President Duterte. 22 February, People's Indignation Rally Mandaue, Cebu. 7 March, the warrant of arrest against the former president was issued as secret by the ICC chamber. 10 March, 2 PNP memos regarding the deployment of personnel and augmentation of PNP personnel to PRO 11. 11 March, the warrant of arrest was reclassified as public this time by ICC. Times received an ICC request for the arrest and extradition of former President Paul and PNP with his Miranda rights postponed at his request. He then was taken to Villamor, where he was housed in Maharlika Hall with his family and some legal advisors. By 11 a.m., Malacanang confirmed his arrest while his daughter Kitty live-streamed the event. By 11:03, Duterte was flown out of the country on a chartered flight to Dubai and Rotterdam, Netherlands, as President Marcos held a press briefing on the arrest. Okay, stop lang muna natin dyan mga kababayan kasi yan na yung nahuli ni si PRRD. Okay, ito pag-usapan natin mga kababayan. Of course, medyo mahaba-haba, ang daming detalye. And yet, timeline pa lang yan mga kababayan. Anong masasabi nyo? I-comment nyo dyan kung ano sa tingin nyo sa timeline pa lang na pinisinta dito ni Amy Marcos mga kababayan. Comment nyo kung anong konklusyon ninyo. Sa timeline pa lang, wala pa lang yung ibang detalye ha. Comment ninyo dyan para mabasa natin. Okay? Ito. Well, nung unang-una, akala ko, katulad ng karamihan mga kababayan, akala ko parang wala ng silbi ito. Yung hearing na ginawa ni Amy mga kababayan. Bakit? Kasi nakikita ko na talagang parang nililigtas lang ni Amy Marcos yung political career niya dito. Well, anyway, kahit ano pa man, medyo malaking tulong na rin itong ginawa ni Amy Marcos para maklaro or magiging malinaw ito sa ating Pilipino. Okay? Ito hindi na ito usaping political. Kahit anong political party ka man under or side, kahit kay Lenny ka pa, kahit kay ito pinag-usapan natin dito ay pagtatraidor sa konstitusyon natin ng dahil lang sa political advantage mga kababayan. Ito yung nakikita ko. Again, gusto ko malaman kung anong nakikita nyo mga kababayan, kaya mag-comment kayo dyan. Kasi anong lumalabas dito sa timeline? Ito presenta natin yung mga major lang na take down ko ng mga notes mga kababayan. Kasi lumalabas dito na ginagamit ni PBBM yung posisyon na bilang Pangulo para makaresback dito kay PRRD. Okay? Yan yung major na nakikita ko. Bakit? Ito ha. December 15, 2023, nanghingi na si Sara Duterte nagsulat si Sara Duterte kay PBBM regarding the jurisdiction of the ICC kasi nga meron na siyang naririnig na kung saan meron ng mga nag-iimbestiga or pumapasok na mga taga-ICC at nag-iimbestiga. Okay? So kaya nag-letter siya and then sinagot naman na kung saan sinabi nga na ni Bongbong Marcos na December 15, sinagot siya, I am certain na I do not recognize any jurisdiction of the ICC. Okay, yan klaro yun. Okay, klinaro ni Sara Duterte. Yung time na yan, medyo okay pa. Pero, tandaan ninyo, may inilabas na statement ni Sara Duterte, mga kababayan, na kung saan sinabi niya around this time, around December 2023, narinig na niya yung usapan ng Makabayan Black at ni Martin Romualdez. Of course, hindi presenta dito ni Amy Marcos. Yet, narinig na niya, ito sa ibang video ito, na nagpaplano na yung Makabayan Black at si Martin Romualdez na ipa-impeach si Sara Duterte. Okay? Ito, pinaka-major talaga. January 8, 2024,
First Maisog Rally. Okay? First Maisog Rally sa Davao na kung saan, mga kababayan, binanata ni PRRD itong si PBBM. Tinawag niyang talagang bangag. Bangag na presidente. Okay? Of course, hindi sumagot si PBBM. Kilala ng tao na si PBBM hindi talaga sumasagot. Hindi pumapatol sa ganyang mga issue. Lalo na yung kaya nga binoto siya ng ibang tao kasi hindi ba sagulero. Nung 2022 election, sa tingin nila, mabait ito, hindi ba sagulero. Okay? So, hindi siya sumasagot. At ito, February 2024. Again ha, ito major Maisog Rally. Bumanat si PRRD. Then February 2024, doon na nag-iba na ng timpla. Yung Malacanang. Okay, nag-iba na ng timpla. Ano nang sabi nila? I don't approve or deny it. Okay? Because sabi nila, the ICC hasn't done anything illegal. Diba? Nag-iba na. December 15, anong sabi? No jurisdiction talaga. I don't recognize any jurisdiction. Then, binanata noong January 8, 2024, during Maisog Rally, February 20, nagbago na ng timpla. Okay? I think meron pang mga ano dyan. June 19, after February 20, meron pa mga ano dyan, mga rally-rally. Hindi ko na lang tinake down notes kasi the same lang. June 19, mga kababayan, 2024, VP Sara resigned as cabinet or secretary ng DepEd. Okay? Nag-resign siya. Walang rason na ibinigay. Walang klarong rason, walang ano. Kasi nga lang, yung mga speculations natin kasi hindi siya kayang protektahan ni PBBM doon sa plano ni Martin Romualdez. Okay? So parang kailangan mamili ni PBBM either Martin Romualdez or Sara, yet pinili niya si PBBM. Kasi lumalabas na December pa lang 2023, lumabas na yung plano na i-impeach si Sara Duterte. And yet, wala siyang ginawa. And then, meron din siyang, si Sara, meron din mga nadiskubrihan against Martin Romualdez and kay PBBM. And yet, hindi siya nakinig. Okay? So, ito na nga. June 19, nag-resign si Sara Duterte. September 22, Sara Duterte, 2024 ito ha, September 20, Sara Duterte claim, hindi sila magkaibigan ni PBBM. Kailan sinagot? October 12, 2024. PBBM mentioned nga, I do not know anymore. Bakit nasabi yan ni Sara na hindi kami magkaibigan? Okay? So, ayan. Okay, November 11, of course, before na time na yan, mga kababayan, alam naman natin nagkaroon na ng mga budget hearing, binanata na nila si Sara doon sa confidential funds, and then hearing ng public good government and accountability doon pa rin sa confidential funds. Okay? Binanata na nila. Eto, November 11, umattend si PRRD ng Quadcom hearing. Okay? Kasi yun ang request nila eh. Hinarap ni PRRD. Okay? At during na nag-attend si PRRD dun sa Quadcom hearing, mga kababayan, of course, china-challenge ni PRRD na pabilisan yung sa ICC. Dito natin makikita, mga kababayan, ako personally nakikita ko dito na may alam si PRRD na kung saan alam niya na bago pa man nag-Quadcom hearing, yung ICC representatives or investigators pumapasok na. Sa tingin ko yan yung kaya niya china-challenge kasi parang tinitrigger niya dito. Kung napansin niyo, mga kababayan, sanay si PRRD nang parang i-challenge ka, iti-trigger ka para mag-react ka. Yan yung nakikita ko na style niya. Okay, explain ko later kung bakit Kasi ito, first instance lang ito na challenge niya yung Quadcom, yung challenge niya dito. Okay? Kasi sa tingin ko nga, meron na siyang alam. November 14, sumagot si PBBM. If that's the wish of PRRD,
we will not block the ICC. Okay? We will not block the ICC. Okay, November 14 yan. November 28 nag-BICA meeting. Okay, December 2, first impeachment case laban kay Sara Duterte. Okay, tingnan nyo mga kababayan na. Isang taon na. December 2023 until December 2024, pinapakita dito na walang ibang plano yung Marcos administration mga kababayan kundi pabagsakin ang mga Duterte lang. Yan lang yung legacy nila. Nako, di ba? Let's patuloy natin. Summary natin dito. December 11, second BICAM meeting. December 19, third impeachment. Third impeachment na. Hindi pinansin. Okay? January 24, ito. DOJ, Rimulya mentioned nga they will sit down with the ICC and discuss cooperation in the investigation. Because they are required to cooperate daw in an international tribunal or permissible naman daw. Okay? At the same time, alam nila na pumapasok na yung taga-ICC mga kababayan. Okay? So basically, may idea si PRRD, at the same time alam ng administrasyon na may pumapasok na taga-ICC. Okay, mga kababayan, tandaan niyo January 24, 2025 ito. And then balikan natin early January, first week of January, hindi ko alam kung na-mention ni Aimee. Bumaba na si Congressman Ungab at si PRRD doon sa issue ng blank items na sa bicameral committee meeting report mga kababayan. Before January 24 yan ha. So again, then ito January 24, talagang last year, February 20, 2024, nag-umpisa nag-iba ng timpla dito January 24, 2025, totally iba na talaga. Okay? So parang basta kamo na lang mag-analogy mga kababayan. Parang una gusto mo lang pure coffee, black coffee. Pagdating dito sa January 24, 2025, ano na siya? Milk tea na siya. Milk tea na. Okay. At ito na nga, January 28, 2025, nag-file ang kampo ni PRRD, yung mga kaalyado ni PRRD, na gawing unconstitutional yung 2025 budget mga kababayan. So dito, para sa akin, ito interpretation ko mga kababayan sa timeline. Parang nung January 2024 na kung saan tinawag ni PRRD na bangag si PBBM. Parang yun, parang tawag namin sa Cebuano, bikil. Inumpisahan niya talagang i-trigger siya. Parang sabi, anyway, personal parang sa tingin ko, sabi ni PBBM, parang personal lang yan. Medyo kaya pa. Parang ganyan. So, ayan. Unti-unti, nagbabago na. Dito na talaga pumalag nung nag-file na ng gawing unconstitutional yung budget na 2025. Dito talaga sila umalma kapag usaping pera. Kalain nyo yan mga kababayan? Until now, under hearing pa ito ha. And then of course, tandaan natin, mayroon pang mga nangyari dyan before. Tulad ng pag-transfer ng budget ng PhilHealth. Ha? Okay, January 28. Ito, February 5, in-impeach si Sara Duterte in 3 hours. Ayan. February 10. Hindi magkalayo. Prosecutor applied for arrest warrant. February 22, nagkaroon ng rally sa Cebu kung saan ang daming tao mga kababayan. Ang daming tao. At doon din binanatan pa rin ni PRRD
si BBM, si PBBM. Tinitrigger talaga niya. At kung saan tinawag din niya doon na sinabihan niya na papunta na tayo sa of course, natatandaan yun. Papunta na tayo sa parang martial law or nagkakaroon na ng silent martial law. Yung mga golds binenta na, hindi na ma-monitor. Tsaka ang daming inilabas na impormasyon ni PRRD, mga kababayan. Kung saan lalong nagagalit yung mga tao. Walang reply, walang sagot ang Malacanang. Diba? Sa indignation rally. Yan yung tinatawag lang indignation rally. Okay? February 22 yan, 2025. March 7, inilabas ang warrant of arrest. Bilang secret pa lang, mga kababayan. March 10, naglabas ng 2 memo sa PNP para sa deployment, mga kababayan. Paghahanda. March 11, hinuli si PRRD. Okay? So, yan klarong-klaro. So, klarong-klaro dito, mga kababayan, na kung saan ginamit ni BBM ang kanyang posisyon bilang presidente, mga makabayan tuloy. Kababayan, para makapag-take advantage politically against PRRD. Kasi political. Political ito. Binanatan ka doon sa legit na issue. Corruption, drug addiction, pag-transfer ng budget ng PhilHealth, gawing unconstitutional yung 2025 budget. Yet wala kang sagot. Wala kang ebidensyang maipakita na kung saan i-defend mo yung allegation sa iyo. So anong ginawa? At eto in-apply yung arrest warrant. Yan lang yung nagawa. O anong masasabi niya? Klarong-klaro na itong lahat politika. Nako. Ang pangit ng legacy ng Marcos Jr. Isang taon na gustong pabagsakin ang mga Duterte, 1 year after, nahuli nga si PRRD, booking naman na talagang politika. Nag-take advantage sa kanyang posisyon. Hindi pa rin nila mapabagsak-bagsak. Lalong nagalit yung mga tao sa kanila. Di ba? At ito, mga kababayan, challenge. Anong challenge dito kay Aimee Marcos? No choice siya. Marcos siya, mga kababayan. Kung gusto niya makuha yung boto ng mga tao, ito, challenge ni Salvador Panelo. Challenge natin. Ito, pakinggan natin Salvador Panelo. Alam mo, ang problema sa babae ngayon, namangka siya sa 2 ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. Yun, nakabong mo sa kanya. Hindi naman siya gagawin niya. Kasi nga, balat kayo siya. Yan, klarong-klaro yung challenge, mga kababayan. Ganyan yung challenge din natin kay Aimee Marcos. Naku, takpan mo na natin itong mukha ni Gretchen Ho, mga kababayan. Ang ganda, nadidistract ako. Sinabihan pa naman ng bias. Bias naman talaga. Bakit sasabi kong bias? Tingnan nyo yung mga interview nila doon. Sinong mga ini-interview nila sa kanilang channel? Di ba yun yung mga kakamping, kampi lang nila yung kaya nga paborito nating tinitingnan ng videos nila kasi ang daling barahin. Wala na, hindi yan topic natin, mga kababayan. Ito na nga, challenge ni Salvador Panelo, challenge natin kay Aimee Marcos. Mag-file ka ng impeachment. Kung sa tingin mo, ito klarong-klaro, nakikita mo na sa timeline pa lang ang daming halata na politika. Ginamit yung posisyon niya bilang Pangulo para makapag-take advantage politically doon sa kanyang kalaban. Mag-file ka ng impeachment. At ito, pangalawang challenge natin kay Aimee Marcos. Iuwi mo si PRRD. Iuwi mo. Kung hindi mo may uwi yan,
goodbye na lang. Wala ka talagang maasahan. Meron ka pang hanggang May 11. Amy Marcos. Until May 11. Yung kung hindi mo may uuwi yan, ako. Mag-file ka na lang apply ka na lang or buo ka na lang ng party list. Para sa sunod na eleksyon. Okay mga kababayan, mag-comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito. And then, paki-like and share ng videos natin para makita din ng iba. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.